Ito na mga kababayan, people power na, no? At dalawang truck ng kapulisan yung dumating. Red alert na po sila at itong lansangan ng EDSA punong-puno na ng tao, no? Naulit na yung kasaysayan ng EDSA 1 and EDSA 2. Ito na po, daming tao ngayon. Kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa anomalya at nakawang sa gobyerno. Gaya ng sinabi ko mga kababayan, ang komiting ito hindi ginawa para sa taong mahirap. Ang komiting yan ay ginawa para protektahan ang mga katulad nilang magnanakaw. Sila rin nagtuturuan eh. Hindi ba kayo nahihiya? Ang kakapal ng mukha ninyo, mga pulis! Akala ko ba iaalay niyo ang inyong buhay? Pangarap pagsisikap sa bansang Pilipinas. Sa tingin nyo, pag kayo ay namatay, diyan sa kinatatayuan ninyo na pinoprotektahan nyo, mga akala nyo ba matatawag kayong isang bayani? Hindi, sapagkat ang pinagtatanggol mo at pinoprotektahan mo ay mga kurakot na politiko. Mga kapatid, magkaisa na tayo ngayon upang sugpuin ang korupsyon sa ating bansa. Punta na kayo dito, mga kababayan. Magkaisa na tayo at magtulungan. Tama? Konti lang ang tignan mo sa mga viewers na yan ay hindi pa pumupunta dito. Sa tingin ko, lahat tayo ay merong walis tingting sa bahay natin. Sa tingin mo, pag ikaw ay nagwalis na ang hawak mo lang na walis ay 10 o 8, sa tingin mo ba kaya niya magtapo ng basura? Kaya ba niyang linisin ang mga basura? Hindi. Pero pag yan, walis na yan, ay itinali mo sa iisang goma, kahit gaano karaming basura, kahit may lupa pa yan, kaya niyang linisin ang area mo at kaya niyang patalsikin at itapon lahat ng basura. Kaya nating mga Pilipino, magkaisa tayo at magtulungan tayo ng iisang kulay at iisang kolor para tayo ay manalo sa labang ito at mapatalsik natin at maitigil natin ang korupsyon sa ating bansa. Hindi natin pinapatagsak ang gobyerno, hindi ang gobyerno ang nilalaban natin, kung hindi ang mga nakaupo sa gobyerno na nagnanakaw sa kabanang bayan. Maraming salamat, Pilipino. Sigaw ulit tayo. Sigaw. Ayan, pasigap na. Sigaw.
Nananawagan ako sa Tindig, Manila, sa mga NPA, sa mga kabataang na-recruit ng NPA. Handa ako makipag-collaborate. Kontrolado pa rin tayo ng sistema ng mga Amerikano at tuwang-tuwa sila. Pero meron lamang silang isang problema. Nasunog na yung kanilang golden boy. Basag na ang una. So sino naman ang susunod nila? Yan ang aabangan natin. Abangan ang susunod na kabanata. Pero hindi sila titigil. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi nila papayagan si Sara Duterte na maging presidente. Ngayon, pro o against Sara Duterte kayo, dapat nyo siyang ingatan sapagkat naniniwala ako na kinatatakutan siya hindi ng mga Pilipino, Amerikano ang natatakot sa kanya. The moment na siya ay mapaupo, tigpas sila. Tigpas talaga sila. Hindi na natin kayang hantayin ang 2028. Ano pa ang pwedeng mangyari sa bansa natin kung hindi ngayon tayo kikilos? Kailan pa? Kung hindi natin kayang ipaglaban ng ating inang bayan, sino ang lalaban sa atin? Kung hindi kayang manindigan ng mga kasalanduhan at kapulisan, sino ang lalaban para sa ating inang bayan? Tayong mga ordinaryong Pilipino. Dahil tayong mga ordinaryong Pilipino ang nakakaramdam ng hirap at sakit sa nangyayari sa ating lipunan. Yang mga kasundaluhan at ibang mga kapulisan na wala sa katinuan ay siyang tinatanggap na lamang ang pera ng taong bayan para sila'y maging sunod-sunuran. Ito po ay paalala ko sa inyo, mga kasundaluhan at kapulisan. Kung ang mamamayan ay wala nang matatakbuhan ayon sa ating konstitusyon, kanino siya magsusumbong? Dapat ay nasa militar. Pero ano ngayon ang ginagawa ng mga militar natin? Nababayaran! Na parang naging bulag-bulagan na lamang sa nangyayari sa ating lipunan. Nasaan ba ang inyong loyalty? Nasaan ba ang inyong pagmamahal? Pagmamahal ba sa inang bayan o pagmamahal sa kaban ng bayan? Sa kaban ng bayan! Yan po, sana isundin ninyo ang tibok ng inyong mga puso, huwag yung tibok ng inyong mga bulsa.